Hi, this is Father Hans Magdurulang of the Our Lady of the Assumption Parish in Liberisa, Malate, Manila. Please join me in reflecting in our Gospel for this first Sunday of Lent from the Gospel of Matthew. Napakabilis po ng panahon. Tapos na ang buwan na ito at nagsisimula na po ang panahon ng Kwaresma. Katatapos lamang po ng ginawa nating Ash Wednesday celebration. At kung kayo po ay nagsimba, take note, kung kayo po ay nagsimba, hindi lang nagpalagay ng abo, nagsimba, ay narinig natin ang paalala. Yung tatlong mahalagang gawain ngayong panahon ng Kwaresma: prayer, fasting, and almsgiving. Natandaan ho natin ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng paghahanda, hindi ho para sa kamatayang magaganap kay Kristo, kundi sa gugunitain nating tagumpay at muling pagkabuhay ni Kristo. We do prayer, fasting, and almsgiving to share in the victory of Christ. At kasama po niya, siyempre, sabi nga ay wala naman talagang tagumpay kung walang pagsisikap, paghihirap, sakripisyo. Kaya papasok po tayo dyan. Lahat po ng mga nagtagumpay na tao sa buhay ay dumaan muna sa isang mahirap, matinding pagsasanay, ehersisyo, pagpapractice. At sa araw na ito, isang paalala sa atin, asahan natin, maraming susubok sa atin, maraming hahadlang sa atin. Anong tawag sa kanila? Tukso. Kaya sa Ebanghelyo natin this Sunday, we have heard the temptation of Jesus in the desert, 40 days and 40 nights. Before He started His public ministry, nagkaroon po muna ng isang matinding pagsubok si Kristo sa disyerto. Siya'y dinala ng Espiritu sa disyerto at sinubok ng demonyo ang kanyang katapatan sa Diyos. Pero napagtagumpayan niya ito. Pinanghawakan niya ang pangako ng Diyos na hindi siya kailanman pababayaan mag-iisa. Parang si Kristo, nung tinawag niya ang mga alagad, hindi siya naman nangako po ng madaling buhay. Katunayan, sabi niya, kung gusto niyong sumunod sa akin, iwan ang lahat, pasanin ang krus araw-araw, at sumunod sa akin. Kaya when we experience trials, difficulties, because we chose God, because we chose the cross of Jesus, then do not be afraid. We are on the right way. And there's no other way to salvation than the way of the cross. If you choose Christ, you choose the cross. And do not be afraid. Matatapos ang Kwaresma, papasok ang mahal na araw, matatapos hindi sa krus, kundi sa tagumpay ni Jesus. Kaya nga, laging pinapaalala sa atin, na nandyan ang tukso, nandyan ang pagsubok, nandyan ang kalaban. Hindi naman natin pwedeng sabihin na, Lord, ikaw na ang bahala. Kaya pinapaalala namin mga pare, pag nangungumpisal tayo, avoid occasions of sin. Iwasan mo. Layuan mo yung mga bagay, lugar, tao na nagtutulak sa'yo sa kasalanan. Alam mo kapag nandun ka sa lugar na yun, nagkakasala ka, bakit punta ka ng punta? Alam mo kapag tinatago mo ang mga bagay na ito, nagkakasala ka, bakit nasa iyo pa rin? Bakit nasa iyo pa rin? Tulungan mo rin ang sarili mo. Ito'y matandang kasabihan, pero hindi ito maluluma. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. As we begin this Lenten season, let us also give our share. God saved us, and He can always save us. But we must also give our share. Itama ang mali, itigil ang masama, gawin ang mabuti, gawin ang tama. I am again Father Hans Magdurulang of Our Lady of the Assumption Parish in Liberisa, Malate, Manila. Every day, we persevere. God is giving us, through Mary, the choice and the chance to be good and to win this battle. Increase your prayer life. The family that prays together stays together.